Gaano naman yes, kalaki ang maitutulong sana doon sa napag-uusapan na halaga ng perang nahurakot ng mga gahaman na nasa gobyerno. Kasi we're talking about hundreds of billions to trillions of pesos sa panahon ngayon. 1.45 trillions. Sa panahon ngayon ng krisis po, merong krisis. Gaano kalaki ang tulong po noon kung hindi po yun nawala? Alam mo, nung previous administration, yung kanilang cash assistance program, yung emergency cash subsidies of 5,000 to 8,000 per month, umabot and they were able to reach mga 30 million households, no? Between the first and second tranches. Umabot lang ng 200 to 205 billion pesos yung ginastos ng gobyerno. So in other words, one-fifth lang nung 1.45 na nahurakot. So malaki sana may tutulong nun. Of course, hindi maganda yung cash assistance. Pero pwedeng magtuloy-tuloy yung mga infrastructure programs ng government so that they can generate jobs. Kasi importante talaga magkaroon ng fiscal stimulus sa ganitong panahon. So, yung pera ng gobyerno dapat ginagamit para makapag-generate ng trabaho, para hindi aasa sa cash assistance lang ang mga tao ngayon. Kasi hindi sustainable yun eh. Diba? Kung tumagal ng, sabihin mo ng 3 buwan, 4 na buwan itong gerang to, tapos ganun kataas yung presyo ng gasolina, o baka tumaas pa more than where it is right now, hindi kayang punuin ng gobyerno yung ganung cash assistance na up to 4 months. Kasi nung lockdown, 2 months nga lang yung naibigay ng gobyerno noon. Mas importante, makapagbigay siya ng trabaho na, every month may matatanggap yung mga empleyado. Tapos nung time na yon, nung time ni President Duterte, sinabihan niya yung mga bangko. Bigyan mo ng grace period yung mga nangutang sa'yo. At least 30 days, ganyan. Kumbaga may mga specific steps sila para maibsan talaga yung epekto nung pagkawala ng trabaho ng mga tao during the lockdown. Yeah. Pati yung mga OFWs noon, may mga livelihood and skills training programs. Ewan ko ngayon yung mga